Ngayong Hypertension Awareness Month ay sinusulong ang kahalagahan ng maagang pagpapadetect sa sakit na madalas daw walang sintomas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. I-encourage ang mga tao na magpa-blood pressure screening at early detection. Yan ang tema ngayong World Hypertension Awareness Month. Akala ng marami sa atin na pagka sinabing may hypertension o high blood, may mararamdamang sintomas. Pero mali ang paniniwalang yan. Yung hypertension, nag-uumpisa bata pa. Kadalasan, early 20s, nag-uumpisa na dahan-dahan. So wala talaga silang nararamdaman until such time na nagde-develop sila ng komplikasyon. Paano mo naman malalaman na high blood ka? Tuturuan tayo ni Doc sa tamang pagkuha ng BP. So kailangan level ng puso ang pagkuha. At yung braso, yung elbow mo nakasandal sa table, okay? And level ng heart. As much as possible, kung pwede, yung kaliwang kamay, kaliwang braso ang may-measure. Kasi para mas standardized. Dapat nakaupo din at nakasandal. Mali rin daw yung naka-cross legs. Dapat yung dalawang paa naka-flat sa sahig. Kapag naiihi, nakakataas ng BP yan. Kaya dapat umihi muna at mag-relax muna kung nininervyos at pagod. Pagkuha mo ng blood pressure, ng isang blood pressure take lang at mataas, bibigyan mo na ng gamot yung tao ng pangpababa ng blood pressure, hindi tama yon. Kailangan average, no? Yung average ng tatlong pagkuha ng blood pressure in a relaxed manner. Huwag magpapakuha ng BP kapag naka-long sleeves o may manggas. Dapat sa balat mismo. Iwasan din na humawag ng phone at makipagkwentuhan dahil nakakataas din daw ng BP ang pagsasalita. At least kumuha sila ng blood pressure 2 beses, sa umaga at saka sa gabi. Sa umaga, best time to take blood pressure before mag-coffee. Kung medyo mataas yung una, take a second and a third. Kuhanin mo na lang average ng 2. And then ganun din sa gabi bago matulog. Number 1 contributing factor sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso, stroke, vascular dementia o pagiging makakalimutin, at chronic kidney disease, ang hypertension o high blood pressure. Kaya importante rin daw itong ma-manage. Kasi lahat ng mga organs na ito, may blood supply sila. So pag parating mataas ang blood pressure, nasisira yung lining ng ugat. Dahan-dahan nasisira ang lining ng ugat over years. So eventually, nagkakaroon ng damage doon sa organ system. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa May Measure Month. Mula May hanggang August, lilibutin po ng Philippine Society of Hypertension at ilang NGOs ang buong bansa para turuan ang lahat sa pag-monitor at tamang pag-measure ng blood pressure. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.